Yun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na naman reaction video. So, ang re-reaction na natin itong Pastor Apollo Kibuloy, ang buong kwento kay Rambo Talabong. Pero bago yan, ini-invite ko muna uli kayo sa Ortigas Technopoint Roof Deck, Pasig City sa March 23, 2024 para sa Battle of the Car Clubs featuring Strength in Numbers. Okay. Hosted by UCCP. Okay, United Car Club of the Philippines. Okay? So, dito po kung gusto niyo ako makita, magdi-DJ po ako dyan sa event na yan. Okay? Libre. Libre entrance, libre drinks, tapos may paraffle pa. So, kita-kita tayo dyan, mga kalapila. Okay? So, dito tayo magsimula. Kay Pastor ako, kay Rambo Talabong. Okay? Pakinggan natin yung sinasabi niya at re-reaction na natin bawat salita. Bawat pati tuldok. Hindi, joke lang. Tuloy. Isang araw noong 1974, isang lalaking nangunguna sa pagdadasal sa isang maliit na chapel sa Davao City. Hindi lalampas sa 200 tao ang kasama. Ito yung tanong, no? Ang buong kwento. Yung buong kwento, nakuha niya sa loob ng 19 minutes. At saka, gaano ka-accurate at gaano 100% na lahat ng kinikwento mo buong kwento katotohanan. Okay? Pero bago lahat, magdi-disclaimer ako, hindi ako kumakampi at Apollo Kibuloy dahil hindi ako kasama or hindi ako naniniwala sa mga turo niya regarding sa pagdating sa religion. Okay? So, syempre, gusto lang natin maging patas paano naging buo yung kwento sa loob ng 19 minutes at saan galing yung mga sinasabi mo, kung factual ba yan or gawa-gawa nyo rin lang, di ba? So, yun yung tanong natin dyan. So, pakinggan natin, tapos tignan natin kung may mga re-reactan tayo dito na mga butas o bubutasin na lang natin. Okay, play natin to. Niya. Habang nangunguna ang lalaki sa pagdadasal, napatigil siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinaas ang kanyang mga kamay. Sabi niya, "Yes, Lord. Yes, Lord." Tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasama, "Nakikita niyo ba ang nakikita ko?" Sabi ng lalaki, pinipili na raw siya ng Diyos Ama. Nakaamoy ang mga kasama ng lalaki. So, dun pala nag-start daw si Apollo Kibuloy. Ewan ko kung sino nagkwento dito Kung eto ba may documentary na kwento ni Kibuloy o wala, so hindi ko alam. So, sana nilagay niya rin dito kung saan galing tong part 1 niya na to. Okay, tuloy. Laki ng pabango. Tapos may isang nakakita ng malaking kamay. May hawak na pitsil. Ang laman ng pitsil, langis. Binuhos ng kamay ang langis sa ulo ng lalaki. Sabi ng lalaki, tapos na. Napili na raw siya ng Diyos Ama. Siya na raw ang bagong anak ng Diyos. Napili ng Ama, siya na raw ang bagong anak ng Diyos. Kahit sabihin mong bagong anak ng Diyos, hindi pa rin siya sinasabing siya si Jesucristo. At saka, appointed Pag sinabing appointed, hindi naman sinabing ipinanganak siya. Inappoint siya 'Di ba? Dahil iba nagpanganak sa kanya. Okay? Bagong Jesus. Kasi lahat naman tayo, son of God. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Lahat naman tayo, son of God. Tagapagligtas ng lahat ng tao. Siya, si Apollo Kibuloy. Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Kibuloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamanghang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Isa sa mga kwentong ito yung niresay ko kanina. Ito yung kwento kung paano raw siya pinili ng Diyos. Pero marami pang iba. Sabi ni Kibuloy, napipigilan daw niya. Nakakatawa daw yun, yung kwento na yun. Paano naging, sa'yo siguro nakakatawa. Di ba? Tuloy. Ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop. Edi yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. At nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop yung bagyo, baka magalit na sila. Magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapanipaniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa bidyong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Kibuloy. Mga distraction sila. Nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Kibuloy. So, ang gusto niya itapik yung paninira kay Kibuloy. 'Di ba? Kasi distraction 'yun
Yung mga nakakamangha at nakakatawa distraction. So, dun tayo direkta sa sa topic na masisira yung si Pastor Apollo Kibuloy. Hanep din no? 'Di ba? Hanep din no? Marami pong galit din kasi kay Apollo Kibuloy. Sabihin na natin, sige, nagkamali. May ginawa siya. Siyempre, 'di ba, dapat yun nga yung sinasabi natin, pananagutan niya yan sa husgado. So, due process, 'di ba? Ngayon, maraming galit dyan dahil hindi na nakaupo si Duterte. Yung mga NPA. Diba? Dahil kinalaban nila yung mga NPA, may mga sumanib sa kanila may mga tumiwalag na NPA at nagbalik sa gobyerno. Kaya galit na galit sila dyan. Sinong source na itong mga to? Rappler. Makakaliwang grupo, mga makadilawang grupo o makapinklawang na grupo. Anong aasahan yung balita dito? Balanse? Siyempre hindi. Mga storyang hindi nakakatawa, kundi nakakagambala. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera, ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon, ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento na kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos. Anong tawag sa hayop? Tao yan. 'Di ba? Kung gagamitan mo ng critical thinking skill, tao yan. Ano mga katanungan yan? Partida na 7 taon na ito nagre-report, tapos hindi pa niya alam kung tao si Kibuloy. Ano ka ba? Kundi dahil baka isa siyang demonyo. Sa kwentong ito. Wow! Condemnation ulit at its finest. Baka daw siya, kung hindi siya isang anak ng Diyos, baka daw anak siya ng demonyo. Di sana may sungay. Ang ina naman. Anong kagaguhan naman ito mga to? Ito nakakalungkot Tapos ito yung kinontent ni Attorney Libayan. Ito ba yung mga taong paniniwalaan nyo, Rappler? Diba? Parang sila Attorney Claire ngayon, naniniwala na rin sila sa Senate hearing ni Risa Hontiveros. 'Di ba? Parang anong gusto niyo mangyari? Kumampi sa dilawan or sa makakaliwang mga grupo? Buhayin ng NPA? Yun ba gusto niyo mangyari? 'Di ba? Para eto pakinggan nyo at ituro na tama yung sinasabi nitong taon to. 'Di ba? Kaya nga dalhin nyo sa korte, dalhin nyo kung may due process. 'Di ba? Yun yung tamang proseso. Hindi yung gagawa nyo ng kwento, tapos one-sided. Okay? So, kasama nyo ako. Sa mga bago dito, ako si Rambo, isang mamamahayag na may 7 taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy, malabo ngayon. Gawin natin. Siya si Rambo. Rambo. Klaro. Part 1. Ang pinagmula Parang kanina si Bato. Ngayon si Rambo. Tuloy. ni Apollo Kibuloy. Tulad ng maraming tao, may simpleng pinanggalingan si Apollo Kibuloy. Pinanganak si Apollo Kibuloy noong 1950 sa Buhangin, Forward Davao nga City. natin. Bago siya naging pinuno ng PPC. Sabihin nito na ito papasok yung kanyang kwento na pinili siya ng Diyos Ama. Na pinili siya bilang bagong Jesus. Mas unorthodox pa ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong siya ng Diyos Ama? Na pinili siya bilang bagong Jesus. Pinili siya na bagong Jesus. Yung ba pagkakaintindi nyo doon? Pinili siya as bagong Jesus? Diba? Parang ako hindi yun yung pagkakaintindi ko sa appointed son of God. Diba? Na bagong Jesus siya. Kasi kung magiging bagong Jesus siya, malamang ipako sa krus yan. Diba? Marami pa naman mga Hudyo na galit sa kay Jesus. Tuloy. Mas unorthodox pa ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong anak ng Diyos? Pero nakabalik si Kibuloy sa UPC noong kasunod na taon. Isang aspeto rin kasi dito, ang mga kapatid at ang ama ni Kibuloy, mga opisyal ng simbahan. Inimbestigahan ulit si Kibuloy noong 1985. This time, arogante daw kasi siya sa kanyang mga kapwa-pastor. Pero imbis na tumapat si Kibuloy sa isa na namang Lahat naman ng mga pastor na yan, nakita mo, di ba, mga nagiging arogante. Lahat sila nga may kaso. One-sided. Sabi ko sa inyo, one-sided tong mga ganitong istorya.
Tignan nyo yung mga malalaking church. 'Di ba? Lahat naman yan may mga kaso. Pero dahil gusto nila talagang dikdikin at isama na rin si Duterte, 'di ba? Anong gusto niyo palabasin, 'di ba? Siyempre gagawa kayo ng mga ganyang balita at mga ganyang kwento. Tuloy. Investigasyon, tiniwalag na lang siya. At dito na siya nagsimula ng kanyang sariling simbahan. Ito na ang Kingdom of Jesus Christ, o KOJC. Dito, si Kibuloy ang Diyos. Dahil si Kibuloy ang bagong Hesukristo, ito ang kaharian ni Kibuloy. Simula Yung ba yun? Dahil siya yung bagong Hesukristo, siya na yung bagong Diyos? Yung ba yung pagkakasabi, Diyos ba tingin sa kanya na mga kapwa niya? Ano? Diba leader pa rin naman? Diba? Leader pa rin naman. Kasi kung Diyos yan, diba? Pagdating dun sa SMNI, lahat yun putang ina, niluluhuran yan, sinasamba yan. Mukha namang hindi ganun. Mukha namang hindi din ganun ginagawa ni Duterte. Diba? Leader pa rin siya, hindi siya anak ng Diyos na, or Diyos na kagaya ng pinalalabas nyo. si Kibuloy na mag-preach sa mahihirap. Ang mahihirap kasi madaling ma-recruit at madaling masamantala. Pagkalipas parang ginagawa ng mga dilawan, mga pinklawan at ng mga NPA, yung mga mahihirap, yung mga mahihina, yan ang sinasamantala. Oh. Same. dekada, lumaki ang KOJC. Lampas 6 na milyong mga miyembro ang meron sila. 2 milyon sa kanila, nasa ibang mga bansa. Bakit ang bilis lumaki ng Mahihirap ba yun, yung mga nasa ibang bansa? Buisit! simbahan ni Kibuloy? Kung narinig niyo magsalita si Kibuloy, may intindihan ninyo. Everybody says sense of Malamang. Alangan naman putang ina, magsasalita yan ng hindi nyo maintindihan. Alangan naman yan. Ewan ko dito. faith. Our sense of faith tells us that dapat Pastor, at mahusay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa paglaki ng kanyang simbahan, yumaman si Kibuloy. Nagkaroon sila ng napakalaking compound sa Davao City. Nagkaroon siya ng naglalakihang mga mansyon at mga luxury car. Oh, Meron pag-inggit, siyang pikit. At dumami ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Nagsimula siya ng mga non-profit organization. Kita mo yung pagkaka-edit ang kanyang makapangyarihang mga Sila Duterte, sila Arroyo, sila Sara Heron. Alam mo, nagbibigay ng kulay itong itong video na to, 'di ba? Kailangan talaga may link. Ba't hindi mo nilahat? Lahat ng lumapit sa kanya para humingi ng suporta sa pagkakaroon ng posisyon. Ba't hindi mo nilahat? Ba't parang pili? 'Di ba? mga mansyon at mga luxury car. Oh? Meron na siyang private jet. At dumami ng Oh, dumami si Duterte, si ang Arroyo, kanyang makapangyarihang mga kaibigan. si Sara. Pilim-pili. Nagsimula siya ng mga non-profit organizations at ng media organization. Sa pagkapangulo ng kanyang kaibigang si Rodrigo Duterte, marahil nasa pinakatuktok na ng kanyang buhay si Kibuloy. Mayaman na siya, makapangyarihan pa. Pero may nangyari noong 2020. Idinimanda siya sa Amerika. Nakita ng mga prosecutor sa Los Angeles, California na si Kibuloy allegedly sangkot sa iba't ibang mga krimen. Paano naging sangkot ang matagumpay na pastor ng isang malaking simbahan sa mga krimen? Well, Hindi lang naman si Kibuloy may ganyan, di ba? Ang dami. Sila Rick Warren, sila, pangalan na ito, yung pastor ni Justin Bieber. Okay na, nakalimutan ko yung pangalan. Ayan, katulad nila Judas Smith, di ba? So, marami nang gumagawa niyan. Kasi, religion is negosyo. Foundation is negosyo. Hindi ka nagbabayad ng tax. Di ba? Ano pang iba? Ano pa bang gusto nyo? Di ba? Kung bubuksan nyo yung mata nyo at gagamitan nyo ng pag-iisip, alam nyo na yung mga yan. May nagawa ba kayo at may magagawa ba kayo? Diba? When money talks, everybody listens. Sabi nga nila. Bihira na lang siguro yung taong ganun. Yung when money talks, everybody listens. Ang tawag doon, bingi.
Pero pag nakikita niya, pwede pa rin siya matukso. Di bulagi niyo na rin, di ba? Para hindi na niya nakikita, hindi pa niya naririnig mga waka na bitch. It turns out, posibleng kaya lamang siya ganito katagumpay at ganito karangyaang buhay ay dahil mismo sa kanyang di umano'y kriminalidad. Part 2. Ang sistema sa kaharian ni Kibuloy. Bago natin maintindihan yung mga alleged crimes ni Kibuloy, kailangan nating maintindihan yung sistema sa kanyang simbahan. Wow. Dito kasi mismo sa pamamalakad ng kanyang simbahan lumabas sa mga problema. Ito ang una ninyong kailangan malaman. Money-making scheme ni Kibuloy ang KOJC. Okay, sige. Sa ito, ang pera... Tignan natin saan galing yan, ha? Si Kibuloy. Dahil dito, nasa gitna ng kanilang pananampalataya ang pera. Kung sa ibang mga simbahan, uso yung mga tithe o yung 10% ng sweldo, ibibigay sa simbahan, at sa KOJC, okay. wala pa ito. Sa kwento ng mga former members, sinasabi nila na... Sa kwento ng mga former members, saan galing? Si lampas pa sa kanilang kinikita. Saan galing yung mga yan? Dito ang Rappler. Nireport ito at sinabi... si Rappler. Tapos, saan pa galing? Ni Inday Barona at ni Herbie Gomez. Kailangan nyo ito mabasa. Saan pa galing? Description ng video na ito. Saan pa galing? Usap ng Rappler sa mga former members ng KOJC. Di ba? Talagang kinakausap nila yon para hanapan ng butas or maghanap sila ng ano. So, putang ina, dito makikita na talagang ano to, may ano lang to, kumbaga sa politika na po politika, dito nare-religion. Okay, tuloy. Ang simbahan nabubuhay sa solicitation, sa paghihingi at panlilimos ng pera. Lahat naman ng simbahan ganun Magbigay ka ng simbahan na walang perang involved. Magbigay ka, Rambo Talabong, ng simbahan na walang perang involved. Ang gumagawa ng lahat ng ito, ang mga miyembro. Ang mga miyembro ng KOJC, mula pagkabata hanggang pagkatanda, pinagsosolicit ng simbahan. Pinapalimos sila ng simbahan at meron silang mga quota. Sabi ng isang former member sa isang Senate hearing, ang kanyang na daily quota. Yun yung sinasabi ko pa sa inyo na isang source nila. Senate hearing na pumapabor lahat kay Risa Hontiveros na makakaliwa. Diyos ko naman. Diyos ko naman. Diba? Hindi ko sinasabing pro Apollo Kibuloy ako. Pero nakikita mo lang yung demolition job na pinadadaan kay Kibuloy para pumunta kay Duterte lang yan. Ganun lang kasimple yan. Huwag niyong tangahin yung mga tao, mga putang ina. Ginagago niyo yung mga tao. Ang tataas ng quota nila para maabot ang kanilang mga... At saka yung quota na yan, kalokohan niyang pinagsasabi niyo. Quota, marami sa kanila, nagsisinungaling. Quota, putang ina, lagpas pa sa kinikita nila, sasabihin yun yung quota. Diba? Yung iba sa kanila, pinipresenta ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng mga charity. Yung iba sa kanila, nagkukunwari na bingi at pipi. Marami sa mga nanonolisit may mga trabaho. Ginagawa nila yung kanilang panonolisit pagkatapos ng kanilang 8 to 5. Parang part-time work ang pagiging bahagi sa KOJC. Labas sa kanilang regular na panonolisit, merong mga malaking ambagan sa tuwing merong selebrasyon ang simbahan. Ayon sa mga former member na nakausap ng... Sa tingin mo ba, sa laki ng niya, na impluensya, kailangan pa ba niya manulisit pa ng mga Kung may mga member yan na mga big time, putang ina, kusan loob na magbibigay yun, hindi na kailangan siguro magkota-kota. Bigyan na example, CCF. Sino mga member dyan? Sila Manny Pacquiao, sila Henry C. Jr. Sa tingin mo, kailangan pa bang magkota-kota yan? Kailangan pa manghingi ng donasyon sa maliliit? Or lumabas? Para sa sinasabi niyong quota? Hindi na. Bakit? Yung mga miyembro mismo matataas at may malalaking negosyo at kinikita, hindi mo na kailangan niyang pakotahin. Automatic, putang ina, kaya ng buhayin yung simbahan na yan. Baka kaya pang ang bilhin yan. Diba? Tuloy. Rappler, malaki daw ang hinihingi sa kanila tuwing Christmas season. Diba? Lagi niya binibida yung Rappler eh. Huwag niyo na pabangunin yung Rappler, putang ina, napakabaho niyan. Season kasi maraming pera ang dumadalo eh. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking ambagan. May pinakamalaking ambagan sa birthday month ni Kibuloy. Abril kada taon, nagpa-fundraising ang simbahan para maregaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan. Ba't hindi ako naimbitahan? Hindi, joke lang ha. Tangina regalo fundraising, tanga, regalo nga eh. Regalo, pag regalo galing mismo kusa sa tao. Hindi kailangan i-fundraising yung regalo. Pukin ang ina. Kibuloy.
Abril kada taon, nagpa-fundraising ang simbahan para regaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan. Di ba parang ako yung may-ari ng simbahan, mag-fundraising kayo para regalo nyo sa akin? Ganon. Di ba pag sinabi regalo, galing mismo sa individual, kusang loob ibibigay dun sa taong may birthday. Kasi regalo nga, putang inang tanga. Ng mga bahay. Ang tawag dito ay ang Month of Blessings o MOB. Hindi ligtas sa panunulisit ang mga bata. Dahil walang trabaho ang mga bata, imbes na maglaro sila tulad ng Rappler galing yan, Rappler. sila. Sa kwento ng mga dating mga miyembro, ang kanilang shift, 8 a.m. to 8 p.m. Basically child labor. Araw-araw, meron din silang quota. Kung hindi nila maabot itong quota, mas matagal pa silang manunulit. Thank you, Rappler, tsaka Senate hearing. Mga bata, nagpapanggap na bahagi ng charity. At yung iba rin, nagpapanggap na bingi at pipi. Meron din nagpapanggap na out-of-school youth. Ang ilan sa kanila, mga totoong out-of-school youth. Pinatigil sa pag-aaral ng simbahan at ng mga magulang para manulisit. Lahat ito, sa ngalan ng... Diba, putang ina. Kung lahat yung mga bintang na yan, kung ikaw mismo, halimbawa kahit ikaw mismo nasa lugar na yan, ikaw ginaganon, sa tingin mo, hindi ka aalis? Aalis ka na dyan sa ganyang sistema. Tanga ka na lang kung tingin mo, ipipilit mo pa yung sarili mo na kahit sabihin mo may kota, hirap na hirap ka na, nandiyan ka pa, tapos magre-reklamo ka sa bandang dulo. Anong katangahan yun? Tuloy. Ang pera para kay Kibuloy. Para sa kanilang Diyos. Nakapaloob sa kanilang doktrina ang pera. Kaya naman kung hindi nila maabot ang kanilang mga quota o ang mga target ng kanilang mga ambagan, makasalanan silang tao. Mortal sin. Tanga, lahat tayo makasalanan, bobo, hindi lang sila. Pati ikaw, pati ako, lahat tayo makasalanan. Ano, exempted tayo? Tapos sila yung mga nagbibigay na hindi makasalanan pag nagbigay sila. Anong kabobohan yan? Ng hindi pagbibigay ng sapat na pera. May nakausap ang Rappler na nagsasabing kung hindi... Kahit gaano ibigay mo, ikaw mismo kung may church ka o kung saan ka man sekta na bibilang, kahit magkano pa ibigay mong pera, pukin ng ina, kung makasalanan ka, buisit. Hindi mo maabot ang iyong quota o target, totorturin ka. Katakot-takot. Napapaisip-isip ko kayo. Bakit hindi sila umalis agad kung ganito ang sistema? Isipin nito, kung pinalaki kayong sinasabihan na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy at ang paraan para makapunta kayong langit kasama siya ay pagbibigay ng pera, malamang magbibigay din kayo ng pera. Ang babaw nun Ang babaw nun. Alam nyo kung ganun ganun lang kababaw yung sasabihin sa inyo, napakababaw nun. Sobrang babaw nun. Pwede kang umalis anytime gustuin mo. Huwag nyo lokohin yung mga tao, putang ina. Tapos sa impyerno, aambag din kayo. To be fair, for sure meron mga tao ditong talaga nakahanap ng komunidad. Meron nga akong kilala, Christian, puta, pananakot, puro impyerno din eh. Punta ka impyerno. Pero galing mangunde na. Di ba? Ba't yun, hindi nyo batikusin yun, mga buwaka ng ina nyo. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami ring umalis. Ngayon na pag-usapan natin kung paano maraming umalis. Ba't yung mga yan nakaalis? Self-defeating statement. Yung iba hindi makaalis pero marami ding nakaalis. Tangina, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ba't ganyan? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ba't ganun yung sinabi mo? Maraming nakaalis. Ha? To be fair, for sure meron mga tao ditong talaga nakahanap ng komunidad. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami ring umalis. Maraming umalis. Natin kung paano pinapatakbo ang kaharian ni Kibuloy. Maraming umalis. Pero marami nagsisaper, pero marami umalis. Di ba't hindi sila sumama dun sa mga umalis? Buwa ka ng ina naman. At saka sana yung 6 million na tao na yun, karamihan nun aalis. Pag nakita nila yung mali. Diba? Kahit anong church yan, kung ano yung turo sa'yo at yun yung paniniwalaan mo at andun yung faith mo, anong gagawin mo? Waka na bitch ka. Diba? Hindi lang naman yung church ni Apollo Kibuloy yung ganyan. Pag-usapan na natin ang mga kaso. Part 3, labor trafficking. Ano ang labor trafficking? Ito ay ang paggamit ng puwersa o panluloko para pagtrabahuhin ng isang tao ng may Ito yung kinakaso nila ngayon kay Apollo Kibuloy. So, wag natin pag-usapan yan, forward natin.
o walang sweldo. Kasi gusto ko Bakit yan. nangyari sa simbahan ni Kibuloy? Ano Tayo to? sa sistema. Ang mga miyembro, Mas maganda kasi ito pag-usapan nila sa sa husgado, 'di ba? pinagsosolicit at pinag-aambag. Kung hindi sila sumunod, impyerno ang naghihintay sa kanila. Kahit sino, kung napaniwala dito, magtatrabaho ng libre. Kahit sino naman, putang ina. Saan ka ba nakita na religion na hindi pinanakot yung impyerno? Sige, Rambo Talabong. Saang religion ka hindi nakarinig na hindi pinanakot yung impyerno? Magbigay ka na example. Pag wala ka na ibigay, paputol mo. Yung buhok mo, yung buhok. Lamang sa impyerno. Paano nakasuhan si Kibuloy? While mukhang hindi sapat ang panunulisit at ambagan sa Pilipinas, nag-expand ang simbahan sa ibang mga bansa. At aling bansa ngayon ang pinakamayaman at ang mga tao dito mas maraming pera para maibigay? Ang Amerika. Isipin So ibig sabihin, mga bobo yan, 'di ba? Kasi sabi mo, mga mahihina yung mga nauuto nila. So ibig sabihin niya, mga mayayaman sa Amerika at matatalino, mga naging bobo? Ganun ba ibig mong sabihin? Yun yung intro mo kanina. Tuloy. yung dollars ang kanila nahihiling. Pero syempre, strict ang Amerika sa mga visa at ang pagkita ng pera sa kanilang bansa. Forward. Pinag-guess, working old. Itong ito, licit sa Pilipihan ng pera. Ayon sa mga demanda, si Kibuloy at ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro nag-recruit ng mga babae bilang kanyang mga personal assistant. Yan. Tawag silang mga pastoral. Siyempre, kailangan ng makasimbahang titulo. Sa mga babaeng ito, pinapahanda ni Kibuloy ang kanyang mga pagkain. Pinapalinis. Yan. Gusto ko yan maging gusto ko yan maging gusto ko rin maging pastor. Magtatayo din ako ng sarili ko religion. Para ito lang nagustuhan ka. Tuloy natin. Niya ang kanyang mga bahay. Oh. Nagpapamasahe siya. At sa gabi, meron silang tinatawag na night duty. Sa night duty, required silang makipagtalik kay Kibuloy. Sa doktrinang ginawa ni Kibuloy para So, ibig sabihin, hindi siya Diyos. Hari siya, hari. Diba? Ang dating ni Kibuloy, hindi Diyos. Ang dating niya dyan, hari. Kung makalaman pa rin yung hinahabol niya. Kasi pag Diyos, hindi laman ang hinahabol. Isip-isip. Sa kanya mga miyembro, ang pakikipagtalik sa kanya, kagustuhan ng Diyos. Ang pakikipagtalik daw sa kanya. At saka sa dinami na ng babae, paano pa tatayo yan? Diyos ko naman. Atakihin yan sa puso, tanga. Isang pribilehiyo. Sa doktrina ni Kibuloy, ang pakikipagtalik sa kanya ay katumbas na pag-aalay ng sarili sa Diyos. Totoong nakakaistorbo. Nangyari daw ito mula as early as 2002 up to as late as 2018. Oh, tangina. Ang bata daw dito sa mga babae. Ano pa naman na itlog ni Kibuloy? 12 years old. Nakakagalit na isipin kung anong pinagdaanan ng mga babaeng ito. Lalo na yung mga bata na walang kaalam-alam. Ano bang pinagdaanan na itlog ni Kibuloy niyan? Paano ito nagawa ni Kibuloy? How did he get away with it? Marunong siyang lumaro ng Marunong siyang lumaro, putang ina, from 2002 hanggang 2018, puta, iba-ibang babae, pukin ng ina, ititigas ng titi ni Kibuloy. politika. Part 5. Ang politikong si Kibuloy. Bago pa man naging kilala si Kibuloy, meron na siyang kakampi sa politika. Si Rodrigo Duterte. Oh, di ba? Bago naging political ally ni Kibuloy. Sabi ko sa inyo, ililink lang yan talaga, hindi naman talaga si Kibuloy nila eh. Ang target nila dyan, si Duterte. Motherfucker, putang ina, paikutin niyo pa yung mga Pilipino. Duterte. Tinatawag pa nga spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy eh. Merong isang notable case noong 2008 nung nasa Davao sila pareho. Ayon sa kwento, merong isang indigenous leader na kumalaban kay Kibuloy. Si Dominador Jarog. Noong panahong iyon, ayaw ibenta ni Jarog ang kanyang lupain kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi gustong i-expand ang kanyang simbahan. Pero kailangan nila yung lupa ng mga IP. Ang nangyari, pinatay si Jarog. Sa takot, lumaya sa mga IP sa lupa at kinuha ito ni Kibuloy. Pinaniniwala ang pinapatay ni Kibuloy si Jarog. Walang nahanap na pruweba ang investigasyon. Ang mayor ng Davao noon, wala pala nakita ang ebidensya eh. Bakit pinagbibintangan niyo si Kibuloy? Ang may hawak ng pulis, si Duterte. Pinaniniwala ang pinotektahan ni Duterte si Kibuloy. Close si Duterte at si Kibuloy. Noong tumakbo si Duterte sa Obvious ba, tanga? Pangulo, lahat ng resources ni Kibuloy. Close si Risa Ontiveros at kayo, at ang Rappler, at sila De Lima, at ang mga makakaliwa. Close sila. Hindi natin maitatanggi yun. Tuloy. Binigay niya si Duterte. Inendoso ni Kibuloy si Duterte at pinahiram pa ang kanyang private jet. Noong nanalo na si Duterte, ang SMNI, ang media organization ni Kibuloy, parot ng administration. Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, parot ng administration. Parang ng Channel 2, parot din ngayon yung ng
ng mga dilawan, yung Channel 2, at saka yung mga iba pang social media, iba pang channel, di ba? Ganun din naman ano ba kayo? Pukin ng ina, kung makapanduro kayo sa ibang tao, hindi nyo nakikita yung mga ginawa din ng mga pinuno nyo, mga buwakan ng ina nyo. Takbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Jade Calabroso, SMNA News. Dahil parot ng Duterte administration ng SMNI, nirewardan ito ni Duterte. Pagkatapos na maling ipasara ang ABS-CBN, binigay ni Duterte ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI. Sa ilalim, kitang-kita mo yung pattern na tinitira lang nito yung SMNI, si Kibuloy, tsaka si Duterte. Duterte talagang target nito mga to. Duterte, narating ni Kibuloy ang kanyang pinakatuktok. Kakampi niya ang Pangulo. Ang SMNI, kakampi ng administrasyon. Ang kanyang simbahan, katulad niya, untouchable. Kahit na ang Amerika, hindi siya mahabol dahil kay Duterte. Pero natatapos ang lahat ng administrasyon. Nagbago ang lahat kay Kibuloy pagkadating ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito na ang downfall ni Apollo Kibuloy. Diba? May traidor. Sino bang tumulong nung naging presidente si Bongbong Marcos? Diba si Kibuloy? Mag-isip-isip sinong tumulong na istasyon at nag-iisang istasyon na tumulong kay Bongbong Marcos? Diba si Kibuloy? Oh. Ngayon, putang ina, parang okay lang na parang naging downfall bigla nung dumating si Marcos, no? Pero hindi nyo inisip na ang nagpanalo dyan kay Marcos, isa rin ang Duterte at yung SMNI. Ang ina itong mga to, no? Ang unang pagkakamali ay nanggaling sa SMNI. Sa isang programa kung saan, as usual, puro kasinungalingan ang kanilang pinapalabas, maling tao ang kanilang ganun din naman yung Rappler. Puro kasinungalingan yung pinapalabas. Kinalaban ng SMNI si House Speaker Martin Romualdez, ang nagkukumpas ng Kongreso at ang pinsan ng Pangulo. Meron akong video na pinapaliwanag ang buong issue na ito. Ang kailangan nyo malaman, nagkamali ang SMNI na inatake nila si Romualdez. Dahil dito... Ba't nagkamali? Hindi naman nagkamali Normal lang umatake, normal lang bumatikos. Kasama mag-criticize. Yung ginagawa nyo ano bang tawag dyan? Pag-atake din yan kinalaban sila ng Kongreso. Inimbestigahan ng Kongreso ang SMNI. Sa huli, nanawagan ng Kongreso na isuspinde ang SMNI. At nangyari ito. Kasabay nito, nagsimula ng sariling investigasyon ng Senado. Ang mga dilawan. Ng Senado, ang mga abuso sa loob ng simbahan ni Kibuloy. Ito yung labor trafficking, yung fraud, at saka yung sexual abuse. Ang Senado, at least 3 beses na tinawagan si Kibuloy na magpakita. In aid of legislation. Anong karapatan ng Senado na maging parang sila yung hukom? Wala, di ba? So, ang dapat, kung in aid of legislation yan, ba't hindi sila tumawag ng ibang mga pastor? Para malaman, makagawa sila ng batas. Bakit gusto nilang i-hearing si Kibuloy dyan sa Senate para tama lang yung ginawa ni Kibuloy, hindi siya umattend. Kita sa hearing. Sa lahat ng ito, hindi siya nagpakita. Dahil dito, nanganganin na si Kibuloy na iparesto ng Senado. Ang Amerika naman... paano mo nalaman? Na nanganganib, may ebidensya ka? Handa na siyang ipa-extradite. At mukhang handang may ebidensya ka din? Tumulong ang Marcos administration. Sa loob ng 2 taon, mula sa pinakatuktok, bumagsak si Kibuloy. Ito na kaya ang katapusan ni Apollo Kibuloy. Ngayon at nahabol na siya ng batas, ito ang panawagan ni Kibuloy. Ano siya nahabol ng batas? Nakakulong ba? Parang dating sa kanila, convicted na tanga, innocent until proven guilty. Pero sa inyo, parang dating nyo, hinusgahan nyo na rin kaagad. Talsikin ang Marcos administration. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po. Ama nga niya si Jesus Christ Paano nyo sasabihin pinalit na pangalawang Jesus Christ yan? Puka ng inang mga balita nyo. Kung magalin na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Isang desperadong panawagan. Hanggang sa huli, ang kanyang pananalita ang kanyang pinagkakapitan. Pero hindi tulad ng dati, ngayon, hindi na sapat ang kanyang mga salita. Wala na si Kibuloy sa kanyang kaharian. Sa labas ng kanyang palasyo, si Apollo Kibuloy, tao rin lang. At bilang tao... Matagal ng tao si Kibuloy, putain na.
kailangan niyang humarap sa batas. Siya lang magsabi na harapin niya, di ba? Engot. Kung gusto niyo po makinig sa mga ganito mga dilawan at naniniwala kayo sa mga ganitong content, bahala kayo. Pero putang ina, nakikita naman natin, lahat yan, dinaan nila kay Kibuloy, papunta yan kay Duterte. Apakasimple. Diba? Ito, ewan ko naman dito sa administrasyon ni Marcos, putang ina. Ewan ko sa'yo. Baka nga magkatotoo yung sinabi ni Digong, di ba? Ayaw niya magkaroon na sumunod ka sa ama mo. Na magkaroon uli ng ganun. So, mag-isip-isip ka din. Di ba? So, yun lang mga kalapida. React, comment, subscribe, like. Pati yung bell button, puta, pakihit. Okay, para mayroon tayong interaction dito and stop recording.